Praise God. God is good. All the time. Ako po'y bumabati sa inyo ng advance Merry Christmas. Pakisabi sa katabi mo, Merry Christmas. Yan. Welcome everyone sa ating Thanksgiving Day ng Sanctuary of the Most High God. Alam niyo, nandun tayo sa labasan, ano? Dami natin. Almost 200 tayo. Wow, grabe. No? Welcome. Everyone, welcome, no? Alam niyo po, lahat ba masaya? Talaga? Ako'y naiyak na lang sa dyan kanina pagka yung kantahan natin, no? Kasi alam niyo ba, may pinagdaanan tayo, pero dahil Christmas, wala yan. Sabi mo nga sa katabi mo, wala yan dinadaanan mo, lilipas yan. Woo! Laban lang, amen? No? Bagamat medyo, siyempre, very po sa akin dahil sister ko po yung kailan lang, baka hindi alam ng iba kasi. No? Pero wag na natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Amen? No, dapat ipagpasalamat natin itong araw na ito dahil kung hindi sa Panginoon, wala tayo rito. Tama ba? We are celebrating this Christmas kahit na merong ligligan sa kapaligiran natin sa mundo. Nandito pa tayo at masayang masaya. Amen! Amen! Alam niyo, maraming istorya ng Christmas, no? Hallelujah. Kaya, minsan gusto ko, ako naman makarinig ng message sa mga kapatid na merong ginawa ang Lord sa buhay nila. No? Dapat we have a heart of gratitude. Na kung hindi dahil sa Panginoon, sino ba ang reason ng celebration natin? Say, Jesus! Oh, you're the reason for the season, di ba? Walang iba naman, no? Hindi si Santa Claus, amen? Walang katotohanan yan, kasi nung yan si Santa Claus. Kaya huwag kayong maniniwala na si Santa Claus ay totoo, no? Amen? Alam niyo po kasi ang problema, no, sa marami, hindi naman lahat talaga nagse-celebrate ng Christmas, okay? Nakukuha nyo? No? Kung iba yung paniniwala nila na ang Panginoong Diyos, no, na parito at nagkatawang tao para lamang tayo tubusin. Hindi ba dapat ipagpasalamat natin yon? Nakuha nyo ba? Yung kapanganakan ng Panginoon ay nakasulat. No, lahat ng nangyayari sa buhay ng Panginoon naganap dahil naisulat. No, kaya pasalamatan natin yung mga sumulat ng banal na kasulatan para tayo ay makaalam. Makilala natin ang tagapagligtas at Panginoon. Kilala ba natin si Lord? No, alam niyo po, hallelujah. Yung ginawa ng Panginoon, yan po ang kakaiba sa lahat. No? By the way, meron tayong isang foreigner brothers na narito, no? Kaya isa na privilege na makasama natin siya. Okay? Hallelujah. Now, hindi po ako magme-mensahe, exhort lang ako. Sabi na Isaiah 9:6, tingnan po natin, no? Christmas is all about? Christmas is all about? Okay. Isaiah 9:6. For unto us a child is born. Unto us a son is given. His name shall be called Wonderful. Mali yan Teka. Okay, His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God. Okay, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Verse 7,
of the increase of his government and peace, there shall be no end. Okay? Upon the throne of David and upon his kingdom, to order it, to establish it with judgment, with justice from henceforth, even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this. Ibig sabihin, no, yung pagkapanganak ng Panginoon, no, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Una, para tayo tubusin. Pangalawa, para tayo ay pagharian. Tama? Nakukuha nyo? Dahil sabi rin, the increase of His government and peace, there shall be no end. Kaya tinatawag siyang Prince of Peace. Kung nasa iyo ang Panginoon, kapatid, mapalad ka. Bakit? Dahil ikaw ay pinatawad ng Lord at yung kanyang buhay ay nasa iyo ngayon. Sino alam kasama niya si Lord? Yes, through His Holy Spirit, yung presence ng Lord ay sumasa atin para tayo ay samahan. Sino po rito, hallelujah, hindi pa kilala ang Lord personally as the Lord and Savior? Who is the Lord? He is the Lord God Almighty. Imagine, no, hallelujah, for thousands of years, sinabing siya ay ipanganganak. No, sabi diyan, no, diyan sa Isaiah 9:6, it was written 700 years before pinanganak ang Panginoon. At natupad yung sinabi riyan, no, sa Matthew 1:21. Tingnan natin ang Matthew 1:21. Ano sabi? Ito itong fulfillment. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name. Say, Jesus! For he shall save his people from their sins. Grabe. Ililigtas niya ang kanyang bayan, ang kanyang anak sa kasalanan. Kaya mapalad ka dahil mayroong kapatawaran sa Diyos. Nang magkatawang tao siya, tinubos niya tayo. Sino ba tayo? Naisip niyo ba, sino ka ba para bigyan ka ng ganyang pagmamahal ng Lord? Dahil sabi, grabe. Alam niyo po, hallelujah. No, yung government na sinasabi ron, yung church, tinatagal church, kaya may church aid, may church, matatapos na po ang church aid. Almost 2,000 years na ang church nag-exist sa lupa. At kasama tayo ron, tayo ang church, tama? Sino alam sila yung church? Pag na-born again ka, naipanganak ka na muli, naging bahagi ka ng kaharian ng Diyos. At dahil doon, hallelujah, ikaw ay makakasama ng Lord sa buhay na walang hanggan. Palakpakan na natin si Lord. Alam niyo, ang celebration ng Christmas, hindi nakabata yan sa material na bagay. Huwag ka malungkot, kapatid, kung mayroong mang natanggap na regalo o wala. Alam niyo ngayon, kasi ngayon masyadong materialistic ang celebration ng Christmas. Pero during the first Christmas day, simple ang selebrasyon sa Panginoon. Nagdiwang ang sangkalangitan ng anghel ay dumating, in-announce ang kapanganakan ng Panginoon. Sabi riyan. At sabi sa 23, Behold, the virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Nagkakabulol ako. Amen. Kasama natin ang Diyos. Kung ikaw nagagalak ka ngayon, kasama mo, maaari yung kaibigan mo, kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo. Sino nagagalak? Kasama nila yung magulang nila. Alam niyo, sa langit, mas nagagalak ang Panginoon kapag may isang kaluluwa na nanumbalik sa Kanya. Kaya magbalik loob tayo kung wala pa tayong relasyon sa Diyos, lumapit tayo. At hayaan natin ang Diyos ay mag-ari sa puso't buhay natin. At hayaan natin yung pangalan natin ay masulat sa aklat ng buhay.
Amen ba? Mahalaga yan. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Yung kaligtasan ay napakahalaga. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito para ikaw at ako ay makilala siya at maging tagapagligtas. Amen? Amen po ba? Grabe. Sa last days na ito, matindi ang gagawin ng Diyos. Kaya nga, great things are ahead of us. Sabi mo sa katabi mo, may magandang hinihanda si Lord sa iyo. By the way, batiin mo na nga natin kapatid natin, sabihin natin ang ganda mo. Ang gwapo mo. Sino alam maganda siya sa harapan ng Diyos? Amen? No? Although maaring tayo ay medyo, sabi nga, hallelujah, palipas na, dahil aging na nga. Pero kay Lord, alam niyo ba, dahil sa ginawa ng Lord, mabubuhay ka ng walang hanggan? Alam niyo po ang Christmas message, no? Kaya nga napakahalaga na nagse-celebrate tayo nito dahil alam natin kung hindi dahil sa Panginoon, wala tayong kaligtasan. Napakahalaga ng kaligtasan. Binayaran ng Panginoon ang kasalanan ng iyan dahil ang tao po ay napaalipin sa kasalanan. Nagkaroon po tayo, hallelujah, ng kamatayan dahil po sa kasalanan. Pero the good news is, may nagbayad ng kasalanan natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bayad ka na, kapatid. You are paid in full by the blood of Jesus. Your sins are forgiven. So you need to know Him as your Lord and Savior personally. Alam nyo, walang samahan, walang religion, no, na makapagliligtas. Only Jesus Christ is our Savior. He is the way, He is the truth, and He is the life. And no one can come to the Father except through Him. Amen po ba? Hindi ka naharap sa reliyon. Tandaan niyo yan, hindi reliyon ang magsusulit ka sa religion. No. Kaya nga, you need to be reconciled to God. That is the reason why Jesus came to save us and give us eternal life. No, alam niyo ba yung John 10:10? The thief cometh not, sabi ron, the thief cometh not but to steal, to kill, and destroy. Merong magnanakaw. Yung magnanakaw na ito, yung dyablo, na parito para sumira, pumatay, magwasak ng buhay. But the Lord said, I came that you might have life and have it to the full, or more abundantly. Jesus came to give us hindi lang eternal life, kundi abundant life. Sino nakakaranas ng pagpapala ng Diyos? Alam nyo, tinapos na ng Lord ang sumpa ng kahirapan. Amen? Kung alam nyo lang yan, kapatid, hindi ka na dapat naghihirap sa buhay na ito. Hello? Kasi binayaran ka na, tinubos ka na. Kapag tinubos ka na, bayad ka na. Ano ang gagawin mo lamang? Sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Kaya nga maging generous ka. Sa lahat ng oras, yan ang susi para ang pagpapala ay dumaloy sa buhay. Amen po ba? Alam niyo po, tatapusin ko to sa ikwentong ito. May mag-asawa po na nagsama sa kanilang pagsasama, tapos
Nung matagal na yung pagsasama nila, yung babae ay may binigay na kahon sa asawa niya. Sabi niya, huwag mong bubuksan yan. Amen? Huwag mong bubuksan yan hanggat hindi ko sinasabi. Lumipas sa maraming taon at nagkasakit yung babae. Ngayon ang ginawa ng lalaki, naalala niya yung kahon. Baka panahon na para buksan. At dinala niya sa asawa niya, Dear, baka pwede na natin buksan tong pinatabi mo sa aking kahon. Oo nga, sabi ng asawa niyang babae. At binuksan nila yung kahon. Tumambad po doon sa kahon. Ano laman ng kahon? 2 manika. At maraming salapi. Sabi ng lalaki, nagtanong, saan galing yung manika na yan? Alam mo, sabi ng babae, Dear, tinuruan ako ng nanay ko na sinabi kapag tayo yung magkakagalit o magagalit ako sa iyo, gumawa na lang ako ng manika. Tapos naalala ng lalaki, yung 2 manika pala na yun ay yung panahon na sila'y nagkagalit. Tinuruan kasing gumawa ng manika pag magagalit eh. Hello, pagka nagagalit kayo, meron kayong dapat gawin. Huwag nyo nang awayin yung asawa ninyo. Amen po ba? Wow, sabi ng lalaki, o nga, naalala niya, 2 beses sila nagkaroon ng alitan. Pero tapos doon, sabi niya, bakit itong pera na ito? Bakit napakarami? Sabi ng babae, yan ang pinagkabentahan ko ng mga manika. Nakuha nyo? Ibig sabihin, pag nag-aaway, hindi lang sila 2 beses nag-aaway pala. Pag nagagalit sila, pagka nagkakaroon sila ng pag nagagalit na yung babae, gumagawa ng manika, ginawa niya, binibenta niya, kaya naipon yung pera. Kapatid, huwag tayong magalit sa kapwa natin. Isa talagang nakakagalit. Pero kailangan magpatawad tayo dahil ang Panginoon na parito para tayo ay patawarin. No, hindi ba mabuting balita yon? No, kung may kagalit kayo ngayon, kapatid, magpatawad ka. Alam niyo po, Christmas is loving, forgiving, merciful ka, nagiging mahabagin ka. Ang sarap eh, di ba? Tama ba? Tama ba? Yung pakiramdam mo, magaang na magaang. Pag wala kang kagalit, wala kang kasama ng loob. Samantalahin na ninyo hindi dahil Christmas. Sabi ko nga nung mga nakarang message ko noon, pag Christmas ka lang nagpapatawad, kawawa ka naman. Imagine, sa buong 1 taon, dahil lamang sa Christmas, kaya ka magpapatawad. Magpatawad palagi sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Kaya mga magulang kapatid, Merry Christmas. Amen. Hindi ko na po pakahabaan, basta ang mensahe ng Diyos. Tingnan niyo po, ito yun, no? The heavenly became earthly. Okay? The heavenly, who is the heavenly? The Lord Jesus Christ. He became earthly. That the earthly, tayo, maging heavenly. Naisip ko lang itong ganitong sitwasyon. Kagaya natin, masaya tayo. Sana sa langit, magkasama-sama tayo. Tama? Tama? Dahil may Christmas. No, Christmas, ibig sabihin niyan, men are saved. M-A-S. Yung Christ, tapos yung M-A-S means men are saved. Naligtas ang sangkatauhan. Kaya nga mapalad ka, kapatid, kapag si Lord ay nasa buhay mo. Sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sino alam yun?
Sino gusto yon? Amen. Pagka ikaw ay anak, kasama ka sa pangako, tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos sa lupa. No? Ang kasunod na ito, pagbabalik ng Lord, yung sinasabing millennial reign. Yan na po ang inaabangan ng marami, yung pagbabalik ng Panginoon, millennial reign. No? Na maghahari si Kristo at ang mga mananampalataya sa 1,000 taon dito sa lupa. Paghaharian niya ang sanlibutan. Pero bago yan, may mga mangyayari. No, nakita nyo na yung panahon ngayon, grabe na, no? Dahil nasulat na sa Biblia. Kaya mapala tayo yung nasulat, nangyari. Na ipanganganak ang Kristo, hallelujah, at siya ang magiging tagapagligtas ng sangkatawan. Sabi ng Philippians 2, last verse 5. Yan pala, from the natural, hindi ko nabanggit, from the natural to the supernatural, from nothing to something, from ordinary to extraordinary. Ikaw, ordinary ka nung wala ka sa Panginoon. Pero ngayon, dahil kay Kristo, naging extraordinary ka because you have the presence of God inside living in you. Amen? You have the presence of God living in you, and He will never leave you nor forsake you, sapagkat siya ang Diyos na mabuti, tapat sa lahat ng sinabi niya. Kaya maging po tayo, maging seryoso sa relationship natin, sapagkat bisang ka lang mabubuhay, kapatid. Tama? Sino gusto makasama si Lord? Yung earthly, magiging heavenly. Nagdidiwang ang langit kapag tayo'y nagbabalik loob sa Panginoon. Last verse, hallelujah, Philippians 2, let this mind be in you. Magkaroon kayo ng ganitong kaisipan. Which was also in Christ. Yan ang pag-iisip ni Kristo, binibigay ngayon sa iyo. Kapatid, nasa iyo yan. Nakuha nyo, nasa atin yan. Yung pag-iisip ni Kristo ay binibigay sa iyo. Ngayon, hindi ka na earthly pagka born again ka. Sino born again? No, hindi ka na earthly, you are heavenly citizen. Okay? Verse 6, who being in the form of God, sabi ron, though it not robbery to be equal with God, hindi niya pinilit na kapantayan Diyos. Ano ginawa niya? But made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Kinuha niya, nagkatawang tao siya. Imagine, hallelujah. No? Para siyang naging alipin. Iniis niya yan, no? Para maging gaya ng tao, hallelujah. And being found passionate as a man, he humbled himself. Imagine, ikaw ang Diyos na lumikha ng tao. Nagpakumbaba ka. Hindi mo inalintana kung ano sasabihin sa'yo, kung ano ang gagawin ng tao sa'yo. At ganyan tayo dahil sa kasalanan. No? Became obedient unto death, even the death of the cross. Kaya tiniis niya maging ang krus, nagpasan siya ng krus. Kayo ba, kapatid, kaya niyo bang gawin yun? Kaya niyo ba magpasan ng krus? Lumakad at kutsain ng tao? Di ba hindi natin kayang gawin? Pero ginawa ni Lord yun dahil sa atin. Dahil mahal na mahal ka niya, kapatid. Kung akala mo wala nagmamahal sa'yo, this Christmas, remember, the Lord loves you very much. Amen? Kung nalulungkot ka dahil wala kang regalo sa pamilya mo, dahil naghihirap kayo, huwag ka malungkot, kapatid. The greatest gift na meron sa'yo, kung si Lord ay nasa buhay mo, you have the greatest gift
from God, which is eternal life. Amen. Next. Wherefore God also had highly exalted him, tinaas ang pangalan ng Panginoon, and given him a name which is above every name. Verse 10. That at the name of Jesus every knee shall bow, of things in heaven, of things on the earth, and things under the earth. Yung pangalang iyan, kapatid, makapangyarihan sa lahat. Kaya magpasalamat ka sa ginawa ng Panginoon. This Christmas, kapatid, anong wish mo? No? Yung iba sa atin, ano-anong gustong mangyari. Pero ang tanong dito, naalala mo ba si Lord sa buhay mo? Christmas, hindi sana ang selebrasyon, hindi yung parang meron kang minsan kasi ang marami parang yung Christmas celebration nila ay parang yung decoration. Ngayon daw, meron pang sinasabi, ano ba yung dolls na sa bubo ba yun? Nabubo. Ano kaugnayan nun sa Christmas? Ano kaugnayan ni Santa Claus para siya yung tinuturo ng tao na dapat kilalanin si Santa Claus? Tama? Hello? No, wag sana parang Christmas decoration lang ang pagkilala natin sa Panginoon. Tama? Na sandaling panahon, sinasabit natin, dinidekorasyon, pinapakita na nagse-celebrate tayo, pero ang tunay na merong pagkilala sa Panginoon ay willing na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, yung Christmas na ito, ialay mo para sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming po salamat.